Good morning, Philippines, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, November 17, 2025. Pag-usapan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong rally po na ginanap ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay nakatakda na dapat ay 3 araw, 16, 17, 18. Ngunit ayon po sa balita, ito po ay pinutol na sa ikalawang araw. Hindi po naging 3 araw. Marahil sapagkat napagod ang Iglesia ni Cristo o maaring sapagkat hindi natamo ang number ng participants na kanilang inaasahan o marahil sapagkat sa tingin nila ay kulang ang impact nito sa ating pamahalaan. Ngunit mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa atin pong pananaw, to a certain degree, ito po ay naging matagumpay. Bakit po? Sapagkat una, itong rally, naniniwala po tayo na dahil sa rally na matagal na in-schedule ng INC, si Saldico, bago masimulan ang rally ay nagsalita po. At during the rally, nagsalita din po si Senator Amy Marcos. Ano po ang significance ng dalawang speaker na ito na lumabas itong bago mag-rally, immediately before the rally and during the rally? Una po, sa kaso ni Saldico, lumalabas po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na napatunayan natin na talagang ang administrasyong ito ng bangag na Pangulo ay talagang corrupt, na ito mismo ang ating Pangulo ang mastermind nitong flood control projects anomalies. Marami pong nagsasabi na walang probative value ang statements o ang testimonya ni Saldico, sapagkat ayon sa kanila, ito ay hindi sinumpaan. Kaya sabi ni Senator Lacson at maging si Tito Soto at ganon din ang sinasabi ng karamihan ng mga congressmen, na baliwala, hindi magagamit na ebidensya yung testimonya ni Saldico, na kung saan kanyang sinabi na mismo ang nasa likod ng anomalya tungkol sa flood control projects ay mismo ang Pangulo. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang tanong po, totoo ba ito na walang probative value? Well, sa atin pong paniniwala, hindi po totoo yan. Bakit? Sapagkat si Saldico is testifying of his own personal knowledge. Siya mismo ay ang direktang nakakaalam sa mga pangyayari. Ang sabi niya, inutosan siya ng Pangulo sa pamamagitan ng Budget Secretary o DBM Secretary na si Amina Pangandaman. At mayroon din siyang personal na confirmation mula kay Martin Romualdez. So, ibig po sabihin, hindi chismis ang sinasabi ni Saldico, because he has a direct and personal knowledge of what
he was testifying sa isyu na ito ay hindi pinanumpaan sa panahon na siya ay haharap sa korte o sa Blue Ribbon Committee, siya po ay manunumpa. So, ibig sabihin, yung depekto na sinasabing hindi pinanumpaan, yan po ay kanyang panunumpaan at the right time that he is going to be investigated by Blue Ribbon Committee or by the ICI, or when he is going to testify before any court. Kaya hindi po totoo na walang probative value ang kanyang sinabi. At the right moment, yan po ay kanyang panunumpaan. Pero sa ngayon po, napakahalaga ang testimonya ni Saldico sapagkat ito ay nagpapatunay na hindi lamang haka-haka, hindi lamang kumbaga mere opinion na si BBM ang nasa likod ng anomalya sa flood control projects. Ang sinasabi po dito ng Malacanang, ng kanyang undersecretary, tagapagsalita sa katauhan ni Claire Castro, ang sinasabi po, kung totoo na si BBM ang nasa likod, bakit siya ang unang nagpa-imbestiga? Sapagkat naalala po natin nung kanyang suna, sinabi niya ito, na mahiya naman kayo. At sabi nga ni Claire Castro, kung ang Pangulo ang nasa likod, bakit siya ang magpapa-imbestiga? Well, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito ay pambubudol na naman sa bahagi ng Pangulo. Alam niyang puputok at puputok ang isyu na ito. Kaya inunahan na niya upang masabi na kung hindi dahil sa kanya, at itong sinasabi ni Claire Castro, ang sinisisi ni Claire Castro, itong anomalya sa flood control panahon pa ni PRRD at nabulgar lamang ngayon sapagkat pinaimbestigahan ni BBM. Pero mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito ay cover up sa kanyang bahagi, dagdag pambubudol sa sambayan ng Pilipino. The fact is, napatunayan ito sapagkat mismo si Saldico, yung kanyang inutusan, yung kanilang tao, ang nagsasabi na mali-malitang pera ang dinala ni Gutisa sa kanyang bahay kay Saldico, kay Martin Romualdez at maging kay BBM. So wala na pong duda. Naulit natin, the fact that it is not under oath at the right moment, at due time, yan po ay panunumpaan ni Saldico kung siya ipatatawag na sa Blue Ribbon Committee, sa ICI, o kahit sa korte. Kaya hindi po totoo na walang probative value ang testimonya ni Saldico. Ang sinasabi ni Ping Lacson at ni Tito Soto, yan ay pagtatakip sa bangag na Pangulo upang palabasin na baliwala itong sinabi ni Saldico at katulad ng kanilang ginawa sa kaso ni Gutisa na sinasabi nila na hindi totoo yung mga sinasabi ni Gutisa, wala ring probative value sapagkat di umano piki ang nagnotaryo. Yung kay Gutisa pinanumpaan niya yun sa notaryo publiko
na idinideny naman ng nagnotaryo. Pero sabi nga natin, assuming na peke yung notaryo, pero yan po ay baliwala din. Ibig sabihin, kahit peke, just the same, valid yung testimony ni Gutesa sapagkat ito ay kanyang pinanumpaan sa Blue Ribbon Committee. Kaya assuming na peke ang notaryo publiko, pero pinanumpaan pa rin sapagkat it was taken under oath independently before the Blue Ribbon Committee. Aside from the fact na yung kanyang binasa doon ay notarized. So kung peke man yung notaryo, just the same, pinanumpaan pa rin ni Gutesa yung kanyang testimonya sa Blue Ribbon Committee, kung saan sinabi ni Gutesa na siya at mga kasama niya ang nagdala ng mali-malitang pera sa bahay ni Saldico, sa bahay ni Martin Romualdez at maging sa Malacanang. At ito ay kinumpirma ni Saldico na totoong lahat ang sinabi ni Gutesa sapagkat si Gutesa ay isa sa kanyang mga security aid. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito naman pong sinabi ni Aimee Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Grand Stand. Nagsalita po si Aimee Marcos at ang pinatunayan po niya, pinatutuhanan niya na totoong bangag adik si Bongbong Marcos. Dati, lumalabas na haka-haka pa rin na bangag si Bongbong Marcos sapagkat hindi po siya nagpapa-drug test sa kabila ng maraming demand for him to submit to any drug test. Hindi po siya nagpapa-drug test. At bagamat sinabi minsan ni nung PDEA agent na si Jonathan Morales na suspect nga nila at kanilang huhulihin si Bungit o si BBM, hindi rin po talagang masyadong napaniwalaan yon sapagkat lumalabas na haka-haka o pintang pa rin sa bahagi ni Jonathan Morales, lalo na pinatutunayan ng PDEA na walang ganong operation na katulad ng sinasabi ni Jonathan Morales na dapat sana uhulihin nila si Bongbong Marcos. Ngunit sa sinabi ni Aimee Marcos, kapatid niya kasama sa bahay at kanya talagang detalyadong kwininto na talagang adik si Bongbong Marcos at maging si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ngayon po ay hindi na natin mapapasubalian na talagang adik ang ating Pangulo. Hindi nagtatrabaho, incompetent. So, ibig po sabihin nito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, wala na pong dahilan para manatili sa Malacanang ang bangag, adik at tiwaling Pangulo sa katauhan ni BBM. Wala na pong duda sapagkat pinatunayan ni Aimee Marcos na kanyang kapatid na adik si Bongbong Marcos. Pinatunayan ni Saldico, kasama nila, barkada nila na kurap, tiwali si BBM. Under the circumstances, pinatutunayan
na talagang ang bansa ay lalong nasasadlak sa palalang kahirapan, palalang katiwalian. Ang solusyon po sa ngayon ay hindi resignation ng membro ng gabinete. The resignation of Bersamin, the resignation of Pangandaman, and other cabinet members will not solve the problem. Wala pong epekto yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ang tanging solusyon ay dapat magbitiw immediately si Bongbong Marcos as President of the Republic of the Philippines. Bakit? Sapagkat siya ay adik, siya ay corrupt, siya ay incompetent, siya ay tiwaling Pangulo. Kaya kailangan na magbitiw immediately si Bongbong Marcos kung nais niya na maisalba ang bayan mula sa palalang kahirapan na kinasasadlakan ng sambayanang Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung hindi po siya magbibitiw, dapat siya ay patalsikin. Dapat patalsikin, kaladkarin palabas ng Malacanang si Bongbong Marcos kung nais po nating mailigtas ang sambayan ng Pilipino mula sa kinasasadlakan nito kahirapan. Ngunit alam po natin na hindi magtatagumpay ang people power na magpapatalsik sa bangag na Pangulo kung walang military component. Ang EDSA 1 at ang EDSA 2 ay naganap, naging matagumpay sapagkat sinamahan ang sambayanang Pilipino ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP. Sa makatuwid, ang EDSA 3 na magpapatalsik kay Bongbong Marcos ay hindi magtatagumpay kung hindi ito sasamahan ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang ating panawagan ngayon is addressed to the military and the PNP. Alam na po natin na ang bangag na Pangulo o ang ating Pangulo ay isang adik. Alam na po natin na siya ay corrupt. Ang tanong po natin sa mga military ngayon at panawagan, protektahan pa ba ninyo ang isang adik at ang isang corrupt na Pangulo na inyong Commander-in-Chief? Protektahan po ba ninyo, mga military at mga pulis, ang isang adik at corrupt na Pangulo na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino? Ang sinumpaan ninyong tungkulin ay pangalagaan ang sambayan ng Pilipino. At para may sakatuparan yan, kayo ay binigyan ng mandato na maging tapat, loyal sa saligang batas, sapagkat ang saligang batas ang nagproprotekta sa tunay na interes ng sambayan ng Pilipino. Ngunit, at yan ang dahilan kung bakit
kailangan yung maging matapat sa chain of command sapagkat ang Pangulo is expected to be protective of the real interest of the Filipino people. Kaya kung ang Pangulo na yan ay adik, tiwali, corrupt, yung Pangulo na yan is no longer protecting the real interest of the Filipino people. Therefore, you are under obligation, military officers and men, and at the same time the PNP officers and men, you are not duty bound to protect, to be loyal to your commander-in-chief if that commander-in-chief is no longer protecting the real interest of the Filipino people. On the contrary, you are duty bound to oust that addict and corrupt president because he is prejudicial to the real interest of the Filipino people. Hindi ba kayo nakukutya sa sarili niyo? General Browner, Secretary Gibo Chodoro, at PNP Chief. Nakalimutan natin ang pangalan ng PNP Chief. Hindi ba kayo nakukutya sa sarili niyo na patuloy niyong pinoprotektahan? Patuloy kayong nagiging matapat sa isang adik at corrupt na Pangulo na inyong Commander-in-Chief. Gayong itong Commander-in-Chief na ito ay siya ang nagbibigay ng kapahamakan sa sambayanang Pilipino. Yan ay kalokohan at hayagang pagtataksil sa bayan, hayagang pagtataksil, pagtalikod sa inyong tungkulin na gampanan ang interest o protektahan ang sambayan ng Pilipino. Kung mismo ang nagpapahirap sa kanila, mismo ang nagnanakaw ng kanilang kinabukasan sa katauhan ng isang adik at tiwaling Pangulo, ay patuloy ninyong pinoprotektahan. Kapag patuloy ninyong ginagawa yan, General Browner, Gibo Chodoro, at ng PNP Chief, ang ibig sabihin niyan, kayo ay kasabwat mismo ng isang bangag na Pangulo upang nakawin ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin, hindi kayo tunay na nagproprotekta sa sambayan ng Pilipino. Pagkos kayo ay kasabwat sa sindikato na kung saan mismo ang Pangulo ang pinuno ng sindikatong niya upang nakawin ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nais ninyong patunayan, General Browner, Gibo Chodoro at PNP Chief, na tunay kayong nagprotekta sa sambayan ng Pilipino, dapat kayo ay makiisa sa mamamayan na patalsikin ang bangag na Pangulo na yan. Makiisa kayo sa paglulunsad ng EDSA 3 katulad nung nangyari nung EDSA 1 at EDSA 2. Nananawagan po tayo sa lahat ng sektor ng ating lipunan, mga relihiyon, mga manggagawa, mga estudyante. Ituloy po, at sa Iglesia ni Cristo na rin nagpapasalamat tayo at nananawagan tayo na ipagpatuloy ang kilusan, ang paglulunsad ng mga protesta bilang kaganapan ng people power
sapagkat naniniwala po tayo mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na kung hindi gagalaw ang mga top officials ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP, ang mga ordinaryong personnel, mga enlisted men at ang mga junior officers, sila po ay gagalaw pagkatapos nitong mga revelasyon na ito, mga testimony na nagpapatunay na talagang adik si Bongbong Marcos, tiwaling opisyal, kurap at hindi marunong mamahala bilang Pangulo ng ating bansa. Pansamantala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.